nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor, pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear. Regarding dun sa 18 Marines, alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-imbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila, yung 18, 5 doon sa 18, pinirmahan yung kanilang statement, yung tanungan, yung parang question and answer. Yung 13 hindi nakapirma dahil nasabi ko na to noon, pinigilan ni Attorney Balicod na pirmahan. Gusto pa nga punitin niyang yung testimonya na yan. Kami naman, on our end, natapos na namin yung report, pinorward namin sa Ombudsman at sa DOJ for proper disposition. We have recommendation doon. Pero ang nangyari kasi ngayon, mabutit na tanong mo, muli naming binuksan yung pag-iimbestiga rito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 saka May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito at permado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ang ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor, pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Doon po sa alok na pera, paano po yung dynamics po nun? Paano po in-offer? In what way po sila babayaran? Well, may statement siya na parang initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto naming linawin kung ano yung mga pangyayari talaga dito. Will you be in liberty, sir, to divulge kung ano po yung relasyon niya doon sa member ng 18 Marines sa po na yun? Gano'n po siya ka-credible sa inyo pong tingin? Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung isa doon sa 18 Marines dito sa tao na to. So, magkakasama sila sa bahay, kaya medyo may credibility yung testimonya nito. At saka pag ibinabangga namin doon sa statement, lumalabas na talagang alam niya yung detalye. Tsaka bukod doon, yung CCD namin, nakamonitor Minomonitor yung social media. May monitoring din kami ng claim ng bilihan ng witness na-record Actually, pinaprepare ko yan kasi nga, parang iniisip ko rito, sigurado, kanina pumapasok pa lang ako, sinasabi, itatanong itong 18 Marines Na-prepare nyo ba? Meron ba tayong pwede nyo i-play? Ito kasi, yung basehan namin ngayon dito, na meron ito, may isang social media post na kasama to sa mga Marines, tapos may kasausap ng political operator. Running na kami, sir. Hindi na pahinga yung cellphone namin. Kailangan ng financial assistance. Yung sir, pakunti sabi sir, kailangan humingi sana kami ng financial assistance. Okay, magkano kaya? Sir, hindi naman namin masabi kung magkano ang amount. Ngayon na lang po mag-ano sir kung magkano po yung kasi sa amin sir, marami talaga i-offer sa amin. Marami nag-offer sir, patawag sa. Sabi sila na allowance para lang... Kung may farmer sir na ganun sir, kung kung sir na mas maganda siguro kung ganun man, isang bagsakan na lang sir. Sige, kung sa atin... Kung magawa namin yun, at doon magka-contact doon sa financial assistance, makakaliwaan. So, yan yung monitoring namin. Other than that, meron din mga pumapasok sa aming impormasyon, pero we have to validate pa na talagang merong nangyari na exchange ng money para mag-testify itong mga to. Kaya, siguro timely, no? Dahil lumalabas yung sila. Pero, just to
to drive the point, I can give you a copy ng statement at makikita nyo rito, even before the schedule tong hearing na to sa Senado, meron ng statement tong may relation doon sa Marines noong 28 ng April. Rito to, hindi namin to nilalabas noon dahil pinapalalim pa namin yung investigation at bumalik pa siya para magkaroon ng statement ulit noong May 6. And I think of a case involving the former congressman, sir. Mike Defensor? Opo, yung sa 18 Marines, tapos po meron po yung sa prostitution. Hindi, tingnan nyo yung nangyayari, no? Kasi ako ngayon, from the law enforcement point of view, tinitingnan ko, baka destabilization na talaga to. They're looking for a tipping point, eh. Dahil, nanawagan na pumunta sa Senado, tapos paulit-ulit, wala namang bago sa sinasabi ng 18 Marines. Ang bago lang doon, yung testimonya nung may relationship doon sa isa sa 18 Marines na allegedly, na si Mike Defensor nag-offer ng 5 million. So naririnig ko rin yung mga sinasabi na may sakit yung kapatid ko, ganito, hindi ko napaggamot. Kasi doon sa statement nung nag-issue, ang sabi nga, allegedly 5 million, pero ang nabigay pa lang, portion pa lang. Kaya hindi pa nakukumpleto yung 5 million. Base doon sa testimonya nung nagbigay dito ng statement. Sir, some will say this is targeted, sir. Well, mukha eh. Mukhang coordinated eh. Nananawagan sila ng tao, naghihiring sila. Yun namang sinasabi. Kahit tatanungin, may bago bang sinabi? Wala namang bagong sinasabi. Unless ipatawag nila si Mark Villar at si Senator Loren Regarda, nakasamahan din nila. Pansinin nyo, wala doon sa hearing. Kasi binanggit doon sa affidavit na 18 Marines. Direk, gusto niyo po bang magbigay ng response dun sa mismong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano? Sabi po niya, ini-invite po niya kayo na mag-testify kasi, I quote, sabi niya, kung yung information mo ay hindi verified, hindi naman Marites ang pangalan. Hindi talaga Marites pangalan ko, Benvin Matibag. Tsaka yung Marites, pambabaeng pangalan yun eh. Parang Petra yan eh. Yung Marites, Petra, pambabae na pangalan yan. So meron may kopya kayo, binigyan namin kayo ng kopya ng statement nung tao nagtetestigo. Padalan ako ng proper na sabina, ng proper blue ribbon committee, pupunta tayo. Director, sorry, just to clarify, what is the reason behind her statement? His statement. Sino ba yung her? Ay, itong Oy, i-correct mo yan ha. Ikaw nagsabi. Yung individual na nagbigay po ng statement against the Marines. Well, ando doon yung kwento niya eh. So dapat patawag nila, tanungin nila. Hindi nga ako dapat ang kapatawag na sasagot dyan, yung mismo nag-istigo na may relasyon doon sa isa sa 18 Marines. Well, wala in particular na sinabi, like, kulang binigay sa kanya or ano ba? Kulang nga eh. Kasi 5 billion nga dapat, tapos sabi 700, 350 muna. Yung Marines, pinangakuan sila ng 500,000 para pang negosyo nila mag-asawa. Wala pa natutuloy. Ibig sabihin, nakakarating yung pera sa family members? Yes. Oo. Okay. Thank you, sir. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. Yun po ang pinagkakasya namin. Nagkakaroon lang po kami ng sa ngayon nagkaroon po kami ng yung mga kunting ipon tawag nito yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng
kabaong ng tatay niya. No? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung, alam niyo po, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Kali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan, binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventary. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman. Mga ilang araw namin siyang hinahanap. Wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Tanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun. Bakit ganun tayo, sir?
na samantala hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako, media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papako, PR ng Isuarden, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon. Doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Isuarden. Pero kung kaya mong puntahan, kailangan ko puntahan, sir, Alam gagawin mo ko puntahan. at i-elaborate ko kung anong sige, doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yan lang po, sir. Maraming salamat. totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Cotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ng pera. Ito yung nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ako, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit ng dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.